do I have to be there just to show order? Eh, meron pa isang chairman eh. Nagsiga-sigaan pa doon sa clearing operation. Ang dami pang dinadakdak, kailangan daw magpaalam sa kabahay niya. Kasi yung pader niya, hinarangan yung bangketa. At ang sabi niya, wala daw bastusan. Dahil siya raw ang barangay chairman doon. Di mo makapasok. When I arrived, nothing is moving. Nothing. Nothing is moving. Kailangan daw ipaalam sa kanya bago durugin yung pader. Chairman, tama bang lagyan ng pader ang bangketa? Sa mga taga Don Bosco, hinatan niyo po yung ganong uri ng chairman. Ano po yan? Manduduro po yan. Tingnan po ninyo. Kaya ako napasugutong naman doon sa video. Tingnan po ninyo. Pakita mo nga, Julius, yung kali mismo kung nasaan. Nakita ninyo. I have to be there. Do I have to be there just to show order? You know why? Tingnan niyo po yung kinakampanya natin na linisin ng obstruction ang mga kalye. Yan ang epekto kapag maraming obstruction sa kalye. Yung supply ng tubig na di-delay kasi hindi makalabas yung ubos na at papasok yung bago dala ng daming obstruction sa kalye. Ayan po yun mga kababayan. Ngayon hindi nyo papansinin yan yung mga clearing namin na ginagawa everyday. We don't stop ha. Just so you know, we don't stop. Hanggang ngayon, magpasa hanggang ngayon. Libo ang ginagawa ng clearing operation. Libo-libo in 1 month. No? Pero yan po yung sinasabi naming epekto. If you appropriate a public space to yourself alone, you will be victim of your own action later on. Ikaw din ang mapeperwisyo. Hindi mo makapasok. When I arrived, nothing is moving. Nothing. Nothing is moving. While there is an ongoing situation a few meters away. And we were fortunate that we were informed by netizen from Baseco, sending us information of the real situation. So that's why we went there personally to put government in the middle of everything, to put order. Oh, awa naman ng Diyos. Maraming salamat doon sa 2 container yard na left and right. Oh, I told the guard, the city is now taking over of this facility in times of emergency. Oh, mabuti naman yung guardia na unawaan niya kagad yung sinabi ko, naintindihan niya kagad yung intention. Nakapasok ko ngayon yung mga fire truck. Nailabas po natin yung mga walang laman, makarespond kagad yung mga laman. But what if this is 1 o'clock, 12 o'clock? Paano kung walang mayor? Kailangan ba lagi sabihin? Ako, okay lang ako. Sanay ako kay Kuya James. Huwag niyong problemahin yung walang tulog. Mahirap yung walang gising. Yeah. But sometimes tayo mga kababayan, ano na to, magandang mga leksyon. Sinishare na lang natin to kasi this is afterthoughts and something to learn from it. Oh, na yan talagang obstruction. Magbabayad tayo niyan bandang uli. Totoo, tuwan-tuwa ka na, papakinabangan mo 15 years, 20 years. Oh, may ano pa meron. 20 years na sa akin yan eh. Dapat nga magpasalamat kay. Bakit 20 years mo nang napapakinabangan? O, bagay naman na pag binalik natin sa mamamayan, yun ay karapatan na ng taong bayan na makamit. Di ba? Meron pa isang chairman eh. Nagsiga-sigaan pa doon sa clearing operation. Ang dami pang dinadakdak, kailangan daw magpaalam sa kabahay niya. Kasi yung pader niya, hinarangan yung bangketa. Pader. At ang sabi niya, wala daw bastusan. Dahil siya raw ang barangay chairman doon. Ewan ko sa mga tao sa barangay na yun, pag binoboto niyo pa yung ganong ugali ng chairman. Kailangan daw ipaalam sa kanya bago durugin yung pader. Tanong ko sa inyo, Chairman, tama bang lagyan ng pader
ang bangketa. Para maging dingding ng bahay mo. Ay kaya ka pala tumatakbong chairman para proteksyonan lang ang sarili mo. Marami bang cheche boreche nagtatapang-tapang. Huwag ko kayo mag-alala, manduduro ho yun. Yun din ho yung chairman, sa akin nakakita. Minsan, pakikita ko sa inyo yung litrato niya. Pakikita ko. Yun yung chairman, sabi ko, mga kababayan, yung 55-55, ini-implement natin. Kasi yung pag-iinom sa kalsada or public place. Yun din yung chairman na umiinom sa loob ng daycare center. Sabi ko sa iyo, chairman, mag-iingat ka eh. Yun din yung chairman na umiinom sa loob ng daycare center. Sabi ko sa iyo, chairman, mag-iingat ka eh. Umiinom sa barangay hall. I have a picture. Toast pa kayo, chairman. Ewan ko sa barangay ninyo dyan sa Don Bosco, bakit nyo pa binuboto yan? Diba? Anong uri tayo ng komunidad? Kung yun at yun ang binoboto nating uri ng chairman. Diba? Mag-iinuman kayo sa loob ng daycare center? Barangay hall? Tapos sasabihin niya, mga kababayan, pinagbabawal daw ni Mayor uminom sa kalsada. Ngayong piyesta ng Don Bosco, mag-inuman tayo, magpakulong na tayo lahat. Nasa akin din yung post niya. Sa akin nakakita ng ganun. Mga taga Don Bosco, what is happening to you? What is happening to you? You're electing this type of abusive chairman? Tapos mag-i-interpret, mahina lang yung yung team namin eh. Next time, pag umarang yung chairman na yun, sabi ko, arrestuin nyo. Bakit? Ipinatutupad natin yung pagsasayos. Anong basis ng pagsasayos? Batas. Ini-implement natin, interfering siya, pwede siya makasuhan. Diba? Tingnan ninyo, ayan, magandang, etong nakikita niyo yung video. Yan po ang cause ng isa sa mga obstruction. Epekto lang yan ng obstruction. Itong particular na chairman na to, taga Don Bosco, may video pa yan, nagsisigaw-sigaw pa yan, tinatakot. Meron pa salita, talaga alam mo manduduro eh. Dito magpapaalam kayo sa akin. Ba't? Nabili mo ba yung barangay mo? Yan yung sinasabi ko, mag-iingat tayo. Ang isang basong tubig na kalulunod. Diba? Hindi ko mo bahayin mo, chairman, lusot ka na. In fact, kung ako sa'yo, magkikipagtulungan ako sa pamahalaan. Mukhang seryoso yung pamahalaan. Uunahin ko yung bahay ko. Hindi. Bahay niya, nilagay niya ng pader. Yung bangketa. Kawawa naman yung kapitbahay niya. O kaya ginawa, bakit kay chairman pwede? Siyempre sa amin din. Diba? Sa mga taga Don Bosco, ingatan niyo po yung ganong uri ng chairman. Ingatan niyo po. Ano po yan? Manduduro po yan. Bakit hindi siya umawak ng alak ng piyesta? Para maipakita natin sa kanya yung batas. Itong uri ng chairman na sumisira sa imahe ng lahat ng chairman. At mayabang pa na talagang binabastos niyo ako eh. So mas mahalaga sa iyo yung pride mo kaysa sa mga umiiral na batas na bagay na ginawa mong mali. Kailan ba nagkaroon ng order ang DILG? Ang tagal-tagal na. Di ba ang barangay under DILG rin? So hindi mo lang binabastos ang syudad na yung kinabibilangan, binabastos mo pa yung order, lawful order ng Office of the President through Secretary Anyo. Di ba? Hindi ko maintindihan
I'll give you one day. We have an evidence against you. Ako, ang haba lang talaga, ako sa totoo lang, hindi naman sana. Ang pasensya, hanggat kaya ko kayong diplomasya, hindi diplomasya ko kayo. Kasi unang-una, ayaw ko magpakulong na magpakulong. Bakit? Pagbabayad pa ang tao sa inyo ng 35 pesos a day, pakakainin kayo. Magpapasweldo pa kami ng gwardya, para bantayan kayo. Bibigyan pa namin kayo ng higaan. Kaya kung kaya mong baguhin sa pananalita, sa pakikiusap, sa pakikitungo, ginagawa natin. Di ba? Ayan yung mga kahel. Kahel kasi yun eh. Hindi na kayo nakamove on sa buhay. Ayaw nyo ng kaayusan. Kaya kayo dyan sa Don Bosco, nakikisuyo ko sa inyo. Magmuni-muni po kayo. Tingnan po ninyo. Ilan lang yan sa Don Bosco. Yung iba yung chairman dyan, sumusunod. Nakikipagtulungan. Kasi alam mo bakit? Tayo-tayo rin magkikita sa finance. Lugar din natin ang gugulo. Di ba?